like story time. So yung tinatanong na kami ng cabin crew ng food, beef and egg yung sinasabi niya. So beef tapa lang pala siya. In fairness, masarap naman siya. Tsaka okay na din siya kasi kasama na yun sa binayaran niyo. Grabe, so right now, nag-try ako kumain somewhere sa Hong Kong International Airport. So hindi ko sure, basta sa may gitna nung mga gates, may sa second floor, may mga food courts. Tapos ito ako makapili ng gusto kong food kasi iba-iba yung price. We all know na medyo expensive sa Hong Kong, pero I tried yung Bari Uma. This is what it looks like. Yan. So I tried ordering nung ramen nila na hindi spicy kasi hindi talaga ako mahilig sa spicy. Tapos sobrang natuwa ako kasi gumana yung GCash. Kanina nagtatry ako mag-avail ng data, mag-purchase ng data sa Airlalo kaso hindi siya okay. So this is my first leg no day over ko, which is Hong Kong. I'm bound for, tama ba yung bound for? Miami. So Manila to Hong Kong, Hong Kong to Los Angeles, and Los Angeles to Miami. Then this is my lunch, first meal in Hong Kong. So far masarap siya kasi creamy yung sauce. Hindi siya super flavorful, hindi siya sobrang maalat. Saktong-sakto lang yung taste. I don't know, pero sobrang gutom lang din kasi ako kasi ngayon ako magla-lunch. It's already 2 p.m. in the afternoon or magti-3. Ngayon lang ako nag-lunch, ate lunch. Sobrang amazed ako sa airport ng Hong Kong kasi sobrang laki pala niya. Parang sa gitna, andun yung mga shops. Tapos sa second floor naman sa gitna, nandun yung mga stalls and mga food stalls. Tapos price range ng mga food dito is around 50 Hong Kong dollars to 150 to as high as 200 Hong Kong dollars. Yun lang yung nakita ko kasi yun lang naman nasa budget ko. Pero hindi ko alam kung may mas mahal doon. Anyway, I also want to share to you yung experience ko kanina sa flight ko na Manila to Hong Kong. So I'll be staying, magko-cruise kasi ako. Sakto na December, mahahaba yung holidays and ang dami ko pa rin leaves na kailangan ko ubusin kasi may expire na siya. So ginrab ko na yung opportunity to take the leave tapos mag-cruise. Anyway, going back sa Manila, hindi lang ako nakapag-take ng video kasi sobrang pagod na ako tsaka lutang ako kasi wala pang masyadong tulog. Pero nag-i-improve naman si Terminal 3. Mga napansin ko doon is meron ng mga glass na turnstile na ilalagay doon yung boarding pass sa mostly lahat ng gates may ganun na. May turnstile na ng glass tapos itatap lang doon yung boarding pass. And then, yung mga check-in counters, not check-in counters, parang may mga check-in machine sa gilid. Ang dami na niya. And then, ang bilis lang din sa immigration. Speaking of immigration, akala ko hindi na ako tatanungin kasi nga, for this year, ang dami ko na din naman travel. Parang nag-Hong Kong na ako twice, tapos nag-Bangkok, and then nag-Singapore for work. Pero tinanong pa rin ako. So, ang tinanong lang sa akin for immigration is regarding about my work. So, yung sa work ko, tinanong lang niya kung meron daw akong ID. My problem is that wala akong ID, wala akong company ID. Pero sabi ko, I have Certificate of Employment or COE. Tapos, nagulat yun sinabi kong wala akong ID. Tapos bigla kong sinabi na, pero I have Certificate of Employment. So, nabago na naman yung mukha niya. Parang umaliwalas. Siguro parang madududa siya sana. Kaso may napakita akong COE. And turned out, andun kasi sa COE ko yung lahat ng details
like my job position, title, rank, pati yung annual salary and everything. So, okay na. Tapos natatakan na siya. Tapos tinanong lang ako kung kailan daw ako babalik. So, yun ang tinanong sa akin. After that, okay na. Tinatakan na. And feeling ko yung immigration officers ngayon sa Terminal 3, even sa kahit anong airport sa Philippines, um, medyo mas reasonable na yung mga tanong nila unlike before. So, you need to be ready. So, kung aalis kayo, lalo na kung medyo matagal-tagal, you need to be ready yung mga documents, certificate of employment, ID, proof of salary and income, lalo na kung ikaw yung gagastos. So, yun. Ngayon, kinakabahan lang ako, syempre, kasi iba pa yung immigration sa US. So, hopefully, makalabas tayo doon. Pero I'll enjoy my food muna. Then I'll try my best if I can tour you around Hong Kong International Airport. May nakita ng store kanina, like, itatap mo lang yung credit card mo, debit card, basta card, tapos automatic mababawas doon yung bibilhin mo pag lumabas ka. Parang Amazon na honesty store, but make it futuristic. Ganon. So far, okay naman, smooth. Although medyo luma yung plane na nasakyan ko kanina na Cathay Pacific. Pero yung food, ipapakita ko din sa inyo pati yung rate ko dun sa food. Sakto lang. Nakakatawa lang kanina kasi sinasabi nung flight attendant, do you want to have some breakfast? It's beef and egg. Sabi ko, okay. Sabi ko, can you give me one? Yun pala, para siyang beef tapa. Actually, technically, beef tapa talaga siya na may itlog. So, yun. Masarap naman siya, tasty, mainit lang. Pero I'm enjoying my food right now, yung late lunch na food ko. So, yung name ng ramen is Bare Uma. Yeah, Bare Uma sa second floor dito sa Hong Kong International Airport. Tapat halos ng Louis Vuitton. You can try that. I'll just enjoy my food. Dito sa Hong Kong International Airport, marami kayong mabibili na pasalubong. Katulad nito, from 40 to 80 HKD each box ng mga assorted cookies, tarts, at saka mga kopya. Hanap lang kayo ng mga magagandang deals. Na sobrang nakakatuwa. Ang dami nila dito binibenta, mga biscuits. Tapos meron siyang kasamang stuffed toy. That's nice. Tapos diba to sa Japan to? 178 HKD per box. Yung para siyang mga hello. Mas marami din siya mga nakapack. Kanya no, mga nakapack pang Christmas na gift. Ano siya, slimy. If you want to create your own, do it your own slime package. It's nice. Ito din, stores, water. We all know water in Hong Kong is very mahal. Ang daming mga kung anik-anik. Like, they have stuffed toys. Hello. They also have chips. And then they also, buy three, get one free for 1 to 8 HKD. It's so cheap. And then they also have chocolates as well. Milka, nakapack na. Oh, may dried mangoes. Pero siyang pampasalubong, this one, oh. How much? 198 HKD. Hello. And they also have biscuits and chocolates. Actually, sa airport, medyo reasonable na din yung price niya in HKD. Kung may layover ka lang or nagmamadali ka, you can buy here. Pero check ka na lang din ng cheaper versions. Even this one, Lexus na chocolates, mukhang masarap siya. It's all cheap. You can buy here if you're budget conscious. Like if you want to save more, you can buy here as well. Oh my god, this is cute. Look. So they have a promo deal. Buy three, get one.
So most of the price is like 59 HKD, but it can go as high as 139. But it's all unique. You can also buy anything. You can also find any types of mga abubot or pampasalubong. Ito, this is nice as well, mga keychain. And this one, like, yung, anong tawag na, pang badyong and everything. Pero this caught my eye. Umiilaw siya. No sign ng mga convenience stores. And even this one. This is so nice. Let's go inside. Let's check. And then in here, you have also this one. It's so cute. Pwedeng pampasalubong. Buy 3, get 1 daw. Being lucky is in your hand. That's funny. Super cute. It's so nice. Even this one. Let's try the red bean paste cake. Hey folks, download the AirLalo app for your internet data needs. You can conveniently select a specific country, global, or regional countries. The more you purchase, you earn air money that you can use for your next purchase. Use my referral code Carlos1400 to get $3 discount on your first purchase. Okay, so ma-share ko lang. Grabe yung pagka-may layover ka pala sa Los Angeles. It's really hard for you na tumakbo kasi from baggage counter ng Cathay Pacific, lalakarin mo to Terminal 4. And then we're here, American Airlines. Dito tayo sa Terminal 4. I'll update you once I'm inside. Tapos in here, dapat dito marunong ka talaga magbasa ng signs. Kasi nandito na ako sa Terminal 4 and then you'll see the security checkpoint. You'll see here yung mga gates naman. So hahanapin ko pa yung gates ko. So dapat marunong ka magbasa talaga kung saan yung papunta yung sa Terminal 4, kung anong terminal kayo. You must know all the details. Ayan, may mga signs naman kasi talaga. So babasahin nyo lang kung saan kayo pupunta. Puntang gate, Terminal 4. So we're at the baggage claim. Pleasant transportation area. Dito din. Oh, okay. I think it's automatic. Okay, it's automatic. So, we have baggage claim here. We just need to check kung anong carousel tayo. Oops, maybe dun sa dulo. Ito na yung arrival area. Hindi ako nakapag-video sa taas kasi I'm shy. So, dito tayo sa Miami Airport. Ayan. Sa arrival area, makikita mo naman dito kung anong carousel number. Ay, yung mga ano pala yung arrivals. So, I saw mine. Galing tayong Los Angeles. Arrived. So, 1729 sa belt 25. Mahaba lang yung baggage claim nila. Doon pa ako sa 25. This is 23 pa lang. So, pumunta pa ako sa pinakatulo for 25. So, sobrang haba niya. Pero maliit lang siya. Maganda naman. Pero para maliit lang yun sa arrival area. Hindi ka maliligaw kasi they have their directory. So, North Terminal. So, level 3. They have level 2. Currently, we're on level 1. So, hinahanap ko yung MRT or yung train nila. Hindi ko siya makita. Pero it says there na nandun tayo sa baba. Sa baggage area. Pero I'm looking for the train station. Let me check outside. Pero they have different zones naman doon. Plus they have Brightline Shuttle. Ayun yung high-speed train system nila dito sa US, yung Brightline. So you can also ride that. They also have a bus. Pero hindi ko alam pa paano yun. Let's see. Hello! So ngayon, nakarating na ako sa Miami Airport. Tapos hindi ko pa alam kung magte-take ako, kung anong hotel yung kukunin ko. Either magpo-Pullman ako, which is near the airport,
or dun sa downtown ako na hotel. Pero fini-figure out ko pa yung kung magmi-Mia Mover ako, which is yung free na airport transportation dito, para meron silang free na na automated na train system. Tapos inisip ko kung mag-Uber naman ako. May nabook na ako through Agoda, pero 3 PM pa kasi yung check-in time nun. So sobrang aga ko nakarating dito kasi 5:30 pa lang, magsi 6 AM pa lang. Tapos yung Pullman kasi, kaya iniisip ko i-check yung price niya per night, kasi may free shuttle to and from the airport on a daily basis. And then sobrang efficient lahat dito. Actually nagulat ako kasi doon sa Los Angeles Airport, nag-baggage claim ako. Tapos dumaan ako sa immigration upon exit. Tapos pagdating ko dito sa Miami, sinabi ko lang na in transit ako sa Los Angeles. Tapos ang purpose ng trip ko is for tourism, magku-cruise ako. Ang bilis lang, tinatakan ka agad yun sa akin, wala na masyadong question. Tapos tinanong na kung kailan ako babalik. Tapos nagtaka ako dito sa Miami, pagdating ko, hindi na kami dumaan ng customs and immigration. Yun na pala yun, yung nasa Los Angeles pa lang. Yun na yung immigration namin, plus yung sa checking ng baggage. Tapos madali lang siya kasi parang binag-drop ko lang siya sa American Airlines. Then after that, okay na. Sobrang bilis ng process. Tapos kailangan mo lang talaga sundin yung mga signs, as well as kung saan kang hotel pupuntahin, everything. Pero minsan okay lang din na kahit wala kang concrete plan, if you figure out mo lang pagdating mo, kasi minsan nakakaba, pero feeling ko nandun naman nag-start naman talaga yung adventure. So bahala na. I'll check muna kung saan akong hotel, then I'll show you guys later kung saan ako pupunta. Bye! So naguguluhan ako, but it says here Third floor. third floor. So punta tayo ng third floor. Let's go! In here, you need to walk left and stand right. And then we're now going to Mia Mover. It's easy to understand where you're going kasi may mga signs. Tatry ko lang yung Mia Mover for free. Not sure if effective. Let's go. So sa pinasukan natin kanina, doon lang ako pumasok. Going to the Mia Mover. And apparently, doon lahat ng gagaling yung tao and mode of transportation talaga siya. So diretso lang tayo sa loob. So ito yung train from the airport. So malaki siya, wala siya ng tao. So kakalabas lang yung train kanina. So both sides may mga train. So you just need to check kung ano yung papasokan niya train. Pero I think it's just the same. Pero you just need to check. Pero usually isa lang naman yung baba niya, which is dun sa may pinaka train station, I think. Yun yung papunta dun sa hotel ko. So let's see kung kayanin kong buhatin yung tatlong luggage. So that's our train. That's the Mia Mover. Free lang siya as far as I know. Papunta dun sa downtown na train, Metro Rail. Nasa hotel. Let's go. Trial number 1. Let's use our GCash dito sa train sa Miami. Because it says here, Visa. Tingnan natin kung i-effect siya. Pinili ko dito is itong buy easy ticket, select A, and then easy ticket C. Tapos naglagay lang ako ng add cash value B. Tapos nilagay ko lang is yung $10. Tapos once you click that, pwede ka na magbayad. Pero this is cash only, meaning USD lang yung tinatanggap dito. Pwede mo rin siya ma-reload, I think so. Cancelan natin and let's go down here. Hindi gumana yung GCash, by the way. Efficient naman siya kasi they have elevators. From there, elevator. Let's go. Grabe, sobrang hirap dito sa ibang bansa. Wow. So, kakaalis lang ng train. Kakaalis lang ng train na yon kasi apparently, ibang linya yata yun. Kailangan ko sumakay sa orange Badeland something na line papunta sa government fire station or government station. Sa baba, kung makikita nyo, papakita ko, yan yung tricolor train. Iba pa yan ha. So tanong nyo maigi kung pupunta lang kayo sa Metro Rail or kung pupunta lang kayo sa downtown or sa city.
So ako sa downtown lang, naghihintay pa ako ng orange date line na line. So let's see. Ito yung tsura ng train nila. I mean yung station sa baba. So pakita ko lang sa inyo yung itsura. And then ito din yung itsura no sa station. Tapos ito pala nakalagay ano, orange line. Orange line to Dade line south. So I need to wait 8 minutes more. Nakalagay naman dito. So may 8 minutes may darating naman na orange line. So let's go. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano siya makakapunta doon. Pero we have Google Maps. I'm just using Google Maps. Let's see. Attention passengers, for your safety, please do not attempt to enter the guideway. An all-new train is arriving. Okay, so I decided to go out first. Then check yung around nung hotel. Tapos meron dito mga stores. They have a container store there. Pero hindi ko alam kung open na siya. Kaya tapos itong parang strip na to, meron na mga stores even there. Tsaka Starbucks. Pero let's check muna yung strip dito. Kung anong makikita natin. Oh my God, ang ganda sa Miami. Look. That's what I can see. Can you see that? And then there as well. Okay. Meron ditong the container store. I don't know kung ano siya. Pero let's see. Ay, parang close pa siya. Pero para siyang mga kitchen, no? Para siyang mga kitchenware. Para siyang Ace Hardware. So let's see. Ay, hindi. Parang close pa siya. Ay, hindi. Bukas na. Hala, bukas na siya. May mga may mga pambahay, ganun. Hindi ko alam kung pwede mag-video sa loob. Do dito, hala! Museum of Ice Cream! Meron din to, hala, pumipiyok pa. Meron din ganyan sa Manila, alam ko. Malapit din yan sa hotel. Then may Postman box. And then, I don't know what's this. Pero let's explore yung mga, dito. Para siyang gym. So, gym yan. And then, may barber shop. Ito, barber shop. And then, they also have a salon. Pero, let's see. Pero, parang itong strip na to, puro siyang mga stores. Ayan o. Blow Dry Bar. By Blow. Para siyang salon. Okay. Hindi siya parang. Salon talaga siya. And then, ayan. Go Greek Yogurt. Hype. Mga stores. Dito yan sa Miami. Malapit sa Citizen M World Center. Kasi hindi ko alam kung ano meron dito. Pero let's just explore. Parang nakakatawa kasi yan lang yung hotel ko. Ayun. Tapos dalawang stations yung katabi niya. You have the Miami World Center Station. And then yung isa naman is yung Freedom Tower. Yun yung dalawang station sa malapit sa Citizen M. Yan yung Citizen M. Diyan ako naka-check-in. So sobrang efficient. Oh my God. Tapos nag-iikot lang ako sa mga palipaligid. Tapos ngayon, pupunta ako sa Bay. Para may Bay area doon. So I'll try to walk there. Pizza. Parang pizza store siya. Tapos let's walk towards Kaseya Center. Doon, yung nakikita nyo yun na yan, na parang stadium. Diyan naglalaro. Diyan yata yung main court ng Miami Heat. So, puntahan natin siya, daan natin saglit, and mag-walk lang. So, meron dito sushi store or bar. Sushi sake or sushi sake. Baka sushi sake yan. Hibachi bar and everything. Yan siya. And then, let's go here sa Bay Area. So, nag-walk-walk lang ako kasi within walking distance lang yung mga bagay-bagay dito. Let's see kung ano meron doon. Let's go!
Pwede muna ako. So apparently this is arts and entertainment now. So we'll see here Central Business District, Freedom Tower, Museum of Art and Design. Hala, yung Museum of Art and Design, gusto ko puntahan. This is my POV while walking here sa Miami. Grabe, sobrang ganda sa Miami. Tsaka sobrang lamig ng weather. Hindi ko alam. Pumapasok sila dito. So, ang dami nagja-jogging dito. So, ang dami nagja-jogging. Kasi it's like a center. Cute dogs! Cute dogs! Oh my gosh! Excuse me. And then dito, ang dami nagja-jogging. So, no swimming, pet waste, and everything. Ang dami nagja-jogging. Tsaka ang daming may hawak ng dogs. Ito yung Kaseya Center ho. Yun yung sinasabi ko sa inyo na dyan nagpa-practice. Kaseya Center. Nagpa-practice yung Miami Heat. Tapos meron yung mga dogs. May mga nagwo-walk here. Kung makakita ng squirrel na American squirrel. Ayan o, nakita niyo ba? It's American squirrel. Grabe, sobrang ganda ng weather ngayon sa Miami. Malamig, it's cool. Na naghahalo na yung warm ngayon kasi pahapon na. Pa 9 and 10 p.m. na. Tapos look at this. That bridge. It's so nice. So naglalakad lang ako dito sa may strip. May street ako na pinasukan. Just look at that bridge show. Hindi ko alam kung nakikita nyo siya. Tapos meron din dito. And then, pag onti lang doon, you'll see there the city center. Tapos nakikita nyo ba yung ship dyan? Actually, yate siya. Tapos parang narinig ko sa dumadaan kanina, parang na-amaze din siya na ang laki ng yate. Para siyang pang millionaire, trillionaire na yate. Pero sobrang peaceful. Alam mo, ang na-appreciate ko lang pag nagta-travel talaga is yung peace na nakukuha mo while traveling. Tapos, it's so nice to, you know, explore new places and things. Grabe. So, doon pala mamaya, doon is yung Bayfront, yung may Ferris wheel. Tapos, hindi ko alam kung i-explore natin yung banda dito. Pero it's like an open park. So, open park siya wherein people can walk their dogs. But most of the people here are nagwo-walking and jogging. Tapos, malaki siyang park. Hindi ko alam kung ano siyang park. Pero nakaka-amaze lang kasi ang quiet, ang peaceful. Tsaka, parang lahat may kanya-kanyang business. So nahihiya lang ako masyadong mag-vlog ng onte kasi syempre ayoko ma-invade yung privacy ng mga tao na nag-walk siya ka, nag-jogging. So, yun lang. My God, may nakita akong squirrel. Ang cute. Squirrel. Ay, gosh. Lana. Yung mga squirrel din ba, pag nasa US, nag-i-English din ba sila? Yung mga nakita din akong tutubi. Sila din kaya, English din ba yung language nila? So, dito ako ngayon sa may George M. Perez Art Museum of Miami-Dade County. Tiyanan! Pero, I think it's still closed. Kasi parang wala akong nakikitang tao sa loob. Tsaka parang naantahimik. So, gusto ko sana siyang tingnan. Kaso lang baka close pa. Pero, I'll continue walking. Tingnan natin kung anong meron dito sa park. And then, punta ka ng Kaseya Center after. Before, head to or look for a restaurant for our lunch. See you there. Bye. Super interesting and pwede nyo din gawin pag nasa Miami kayo is to rent a bike. They have the City Bike Miami. Ta-da! So you can rent your own bike here. But I don't know how much is it. Okay. If you want to rent a bike, it's actually $500 dollars. If you can see it here. Yeah, $5 USD. Pero ilang minutes yun? Hindi ko alam kung ilang minutes yun. Pero magda-download ka nung City Bike app. So parang may app siya. City Bike app nga. I-download mo siya. Tapos pwede ka din yata magbayad ng may something, may card. Hindi ko alam kung paano siya gumagana, pero yan, you can rent a bike here as well. Tapos nandito tayo sa may Kaseya Center.
Tapos maghanap tayo ng lunch. This is my hotel, Citizen M Hotel, World Center. And then, super efficient kasi andito lang din sa tapat yung Kaseya Center if you have an event. Diyan din naglalaro yung Miami Heat na team. And then, doon may bus stop. Tapos may dalawang train stations na malapit dyan. So if you happen to be in Miami, if you happen to be in Miami, just book Citizen M Hotel sa World Center. Okay, so habang humahapon, so it's already 11 a.m. dito sa Miami. Andiyan ako sa may Bayside kasi pupunta ako sa may Bayfront. Kasi sa Bayfront, maraming mga restaurants na pwede kong pagpilian. Yung weather pala dito sa morning, like mga 5 a.m. till 9 a.m., super lamig. Nagsi-16 Celsius siya yung weather. However, if it's already in the afternoon or before lunch, it's really hot. Not quite hot, but medyo pagpapawisan ka na at hindi ka na natutuwa sa araw. So, sa morning lang pala siya sobrang lamig. And it's December right now. So, sa hapon pala medyo umiinit na siya, nagwa-warm na. Pero for me walkable city siya kasi yung hotel ko, yung Citizen M Hotel World Center, it's near to the Miami Port Center, Kaseya Center, tsaka kung saan ano-ano pang restaurants. Tapos ngayon, pupuntahan ko yung Bayfront Park. As marami din restaurants doon. Pero ako kasi I really love to walk. First, it's efficient. Nakaka-exercise ka na, makakamura ka pa. Kesa mag-Uber na mag-Uber. Tsaka okay naman yung weather, medyo malamig. Pero umiinit na nga siya ngayon. So balikan ko kayo pag andun na ako sa may Bayfront kasi medyo umiinit na siya. So ito yung nakikita ko right now. Tiyanan! Yan, ayan yung nakikita ko for POV. Yan yung Holiday Inn. Yan din yung gusto ko sanang pag-check-inan. Kaso nga lang, wala siyang mga parang public transportation. So, nag-Citizen M ako. Let's go! Dito tayo sa may Bayfront Park. So, dito sa may Bayfront Park, dito makikita yung big bus stations. Big bus, if you know it, diba? Yan yung parang maraming mga tours kung saan iikot ka niya around along Miami for free. You can choose kung 24 hours na free ride, hop on, hop off, or you can choose the night time na na tour. So ilibot niya sa Miami Beach tsaka kung saan-saan pa. Tingnan natin kung magkano siya. Then ito, alam ko ano to free ride. So you can book yan pagka kumuha ka ng account. Yung maliit na car na yan, free lang yan. May account yan sa Miami area lang. So ito yung mga restaurants dito sa may Bayfront. Most of the stores are still closed. Maybe it's too early. Tapos ito naman yung sa hop on and hop off pagka big bus Miami. So you can book here your tours. Tapos balikan natin yan. Kasi mas interested ako makita yung dito sa may Bayside. Mostly closed pa siya. Feeling ko maganda to kung babalikan natin sa hapon or at night. Tapos meron ditong mga bilihan ng t-shirts, jackets, Miami, Florida. Pero $12. Oh my God, ayoko pumasok. Parang ang mahal. Hindi. That's the ball. Pero yung mga shirt, yung mga cup nila is $21.99. So, $22 siya. So, may mga t-shirts din. $2 for $32 yung mga cap. Yung mga cap na ganyan. Di na ako papasok Tapos, may mga pang summer. Kasi nga parang summer capital of America siya. Yata ang Miami. So, sa gabi siya siguro buhay na buhay. Ayan ang dami pang closed na stores. So, feeling ko sa gabi siya buhay na buhay talaga. This is the Bayside. As meron ditong Starbucks. Let's check kung makaka-order tayo dyan.
1 hour Okay. 30 minutes. So the night tour is $33 with discount, and then $50 plus for both night and day tour, right? How much is the boat tour again? Sorry, 35. That's the boat tour, right here. Good morning, guys. You need to for today? Just look for her, big boss. If you want to tour around Miami, okay. I'll go around first, and I'll think about it. Thank you. You're so nice. Thank you. So para pala siyang ano, yan o, Crocs. Para din siyang, anong tawag doon, outlet store. Beyond the Soap. You have your electronics store there. But again, it is still closed. Maybe it's too early. Denature. Magic perfume. Oh my god, Magic Perfumes. 50% off. Baka dyan ako mabudol. Magic Perfumes. Sneaker lovers. And you also have Chumps. I think it's sportswear. I don't know. And then you also have Invicta, mga watches. Tasca Paella. You have your currency exchange here as well. Flip-flops, if you need one. Dito dun sa may Bayfront, they have 4 for $11. Yung mga ref magnets. Miami Beach. Mas maganda bilhin yung metal kasi nakakaamag tong mga ano, itong mga wood. Inaamag siya based on experience. Ito $4 for 11 4 for $11 so yung ref magnet. That's nice. And then keychains as well, maganda. Daming keychain here, you can buy it wooden cases. Just look for their shop. And then they also have here shirts. 1 for $10, then 3 for $26. What's the name of the shop? I think it's the same. And then We Stitch. And then same price. Same lang sila ng price. We Stitch by Stitch. I think they can customize yung hats na i-stitch nyo. So yan, dito yan. We Stitch by Stitch. Tanan! Bayside logo shop. I think it's the same. May mga logo na Miami Beach. The price is, yan, $10 for one. And then, pagka marami kayong binili, mas mura. So, andito na tayo sa may kabilang side. Dito nakita ko yung meron ako nakita Ferris wheel. Tapos ito may mga ano pa dyan, restaurants. Tapos doon naman sa may dulo, doon yung Hard Rock Cafe. Or Hard Rock Cafe. Ito nakakatuwa. Meron ditong ano Ferris wheel. Welcome to Skyviews Miami. Ang galing ni Ferris wheel. So, okay, for maintenance check. Wow, taga-inspection. May maintenance check sila ngayon. So, ayan o, spinning every day. Miami. Okay, let's go back na. Ang daming ano dito, ang daming inuman. Ang daming restaurants, Cuban, Chili's, ito, Margaritaville. At gusto nyo yung may pa-free taste talaga siya kanina. May pa-free taste ng mga ano, margarita. Tapos sa taas mga restaurants yan dyan. Pero in here, more shops. Mga ano, ito, Lombardi's Italian Restaurant. Tapos Bayside Cigars Lounge. Ang dami niya pang stores. Tapos meron dito talaga nakakatch ng attention ko. Oh my God. Meron silang Häagen-Dazs na store. Like lahat ng types of Häagen-Dazs shakes, milkshakes. They have it here. There oh. And then they also have frozen. Ayan, oh my gosh. Kaso close pa, buti na lang close sila. Cookies and cream, banana split and everything. Buti na lang close sila kasi if not, then I'll buy. Ayan, close sila.
Claire's, mga anik-anik store. And then in here, yeah, Sock Vibes and everything. They also have electronic stores and all. Next stop will be Ross Dress for Less. Saan pupunta mga tita nyo nagtitipid? Sa Ross. Wala lang, na-curious lang ako sa Ross. Lagi kasi ito nababanggit sa akin tong Ross na to. So try natin pumasok inside. Tingnan natin kung ano meron sa Ross. Open na ba siya? Yeah, it's open now. Let's check. Ang dami kasi dito mga naka-sale. Like, yan, mga bracelets and everything. Ay, ano sila nung hinahanap ng friend ko? Wala pala. Yung mga price dito will be $12. Ganyan. Watches. They also have perfumes. Like mga $99 per set. Alam mo, Ariana Grande. Ang dami nila dito ng perfume na pagpipilian, no? Like, kamumura na. Even for men, they also have a lot of variety of perfumes. Hello, Prada. Even this one. So, di ko na papakita kasi ang dami niya. And then they also have bags. Like, CK, Coach, and then they have, what's this? Michael Kors, MK. They have $99. They have $44. And many more. The list goes on and on and on and on. Aminin nyo, kakainin ng biskwit, lalagyan ng sinulid. Wow. Russell's, Stover, whatever. And then they also have, yan, mga MK na bags for $99. I-multiply nyo lang ng 958, $59. Also have Ross. Chocolates, ganyan. Para kay pamangkin, it's $19. So most likely 20. Paw Patrol. Oh my God, Bluey! Gusto to ng pamangkin ko si Bluey. How much is $14.99? It's $15, so most likely around, how much is that? Tingnan ko nga kung magkano yun. Yung $15, Bluey. Tas ang dami ding damit. They have Columbia. Halo-halo na to na mga shirt, sports attire and everything. So let's check the price. It's $60. The sale price is $150. Is it the sale price? I don't think so. It's $48. You need to check the Ross. Ross price is $21. I'm sorry, it's much cheaper. Check the Ross tagging. Asan yung Ross? Ako makita yung Ross tagging. So yeah, meron Champion. How can I see the Ross tagging? Hindi ko makita. Basta yan, check nyo na lang dyan. Whenever I go to other countries or sa ibang bansa, I always check the grocery stores. Kasi mamaya meron silang mga items na gusto ko na wala sa Philippines. So napupunta ako sa grocery stores. So I saw one. Actually, pharmacy siya. Hindi siya grocery store. So, ang dami dito mga items like hair wax, volumizing, siya kung ano-ano pang products. Ang kulay ng hair. Ang daming products dito. Sobrang dami. Pharmacy pala siya, hindi siya grocery store. May hinahanap kasi ako, yung friend ko. Sobrang fan siya ng Kylie Cosmetics. So, naghahanap ako ng Kylie Cosmetics sa Miami. Ano ko makita ang Kylie Cosmetics? Oh, though, gusto ng mom ko yung mga cutics. Kasi sabi niya, yung mga mamahalin daw, tsaka yung mga cutics daw sa abroad, hindi daw na
natutuyo agad, hindi nagda-dry. Kasi may mga binili siyang bigay yata ng sister ko na pangkulay ng nails. Hindi daw talaga nag-dry agad-agad. Ang ganda daw. Kasi hindi ko naman alam yung kulay na gusto niya. Ito is for the face. Yan, mga pang face and everything. Ang dami niya, mga acne patch. Ngayon lang ako nakakita ng Neutrogena na acne patch. Although, ang dami ko din dala galing Pinas. Ay, sabi ko, baka magka-breakouts ako habang nagbabakasyon kasi matagal-tagal ako dito. Baka kailangan. Oh, meron din silang acne. Oh my God, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Patch siya, pero pang buong forehead. Yan o, kita niyo ba? Pang buong forehead. Blemish patch. Tsaka lagi ko nakikita to, even sa Hong Kong, nakakita ko ng Neutrogena na retinol. Parang hindi pa ako nakakita ng Neutrogena retinol sa Philippines. Cetaphil, Neutrogena. Let's check other items. And then of course, chips section. Alam nyo, nagle-lesson ako mag-chips or mga chichirya kasi maalat, sodium. Parang ang sarap ng sun chips. Wow, sabay ganun. Nagbabawas pero gusto bumili. Para siyang Nova, whole grain. Diba? Madali ka mabudol ng whole grain chips. Pero, let's see other... drinks na to eh. Mga drinks na siya. Ito naman mga pang summery. Pero, na naman ako kailangan dito. Ito kailangan ko. Mga pang-haplas-haplas. Ang sakit talaga ng tuhod ko. Feeling ko nabigla. Mga siya, pang-haplas-haplas. Oh my God. Ito na yung bago kong favorite na place. Pang-haplas-haplas. Ito naman is mga tawag nito. Pagka may trangkaso, ganyan. Yogurt fruit bites. What's that? Ibuprofen. Pang cough. And dito naman na section. I'll go dito sa drinks. Ito sa drinks. They have the usual Fanta. Wala sa ating Fanta. Mahal din Gusto ko pang electrolytes. Oh my God, may Vita Coco sila na may flavor. Peach and mango na Vita Coco. So, $3 siya. Oh my God. Bala ka pa naman kasi mag-walking tomorrow. Walking. Kaya let's see kung makakabili tayo. Pero gusto rin bawasan yung pag-juice ko kasi sugar din yan, di ba? So, ayun lang. Dito talaga sa Miami, makakatipid ka kapag sasakay ka ng mover. Lagi ko sinasakay is yung Omni Loop. So, alternate Omni Loop tsaka Brickell Loop. Libre lang yan dito sa Miami and super efficient. So, gusto lang ng errands ko for today. So, yung amo ko, inutusan ako bumili ng mga items. Actually, yung sister ko, ang dami niya pinadagdag kasi magkikita kami ng 2 days. Nabili ko na yung mga kailangan niya and then, instead of walking, I decided na metro mover na lang. Tama ba yung tama naman? Yun yung ginagamit nila dito na train. Free lang siya. Sana all may free na transportation. Free lang siya around downtown as far as I know, tsaka around Miami. So sobrang tipid talaga siya kasi libre lang yung train, yung transportation nyo. Tapos sobrang tapit na niya sa hotel ko kaya yung sasakyan ko na ako. So hopefully pagbalik ko is pwede na mag-check-in kasi sobrang napapagod na ako. Like wala pa akong matinong tulog. Hinahanap ko ng katawan ko yung tama. So let's see.
then, yeah. Hey folks, welcome to Miami! Let's start our room tour dito sa door. So, meron silang evacuation plan, which is very important for you to know where you are and then send your nearest exits. And then, you have your lock here. So, para pag inopen siya, hindi siya bubukas agad-agad. Nagaganyan lang yan. And then, you also have lock here. And then, you also have, yun lang. And then, meron siyang open cabinet concept. So, you can put your extra things here. You have your hangers, and then you have your rail. And then, yung open cabinet, ganyan lang siya. Which is, for me, is really good. Ang advantage niya is you can put your luggage dyan. Lalo na yung mga oversize, yan. And then, tapat ng cabinet is your mirror. So, meron kang full mirror from ceiling to floor mirror. So, kita mo yung pang-OOTD mo. And then, meron ka ditong mga rack. Pwede mo lang sabitan ng towels and damit. And then, punta tayo kagad dito sa iyong faucet. You have your trash can there, hand towels, and then hair dryer. And then, wala silang amenities. Wala silang toothbrush, by the way. Hihingi ka pa yata. And then, you have your hand soap. And then, your hand and body lotion. And then, this is their very cute mirror. Tapos, maliit lang yung sink dito. Panghilamos lang. Then, meron ka ditong mga sockets. And then, my problem is that hindi ko alam kung 110 to or 220. Oh my God. And then, you also have your mirror here. And then, you also have here your bathroom and shower. Combine na siya. Actually, magkahiwalay pa rin. Pero this one, dito na yung, syempre yung toilet mo. Walang bidet, FYI. Your 2 bath towels, and then tissues, and then your shower is in here. Paano bubuksan to? Hala, paano to? Hala, hindi ko alam paano siya bubuksan. Hala, ignorante. Hala, te, paano siya binubuksan? Okay, after a few moments later. Hala, paano binubuksan to? Syunga bells. So, dito din pala siya. So, may pa-LED dyan sa ibabaw. Tapos, dito naman yung iyong shower. Tapos, you have there your shower gel shampoo. And then, you have your conditioner. Tapos, ang ganda nung shower head. Tapos, after nyan, meron ng curtains dito. Siyempre, if you want privacy and everything. Extra saksakan. And then, yan yung computer table. Tapos, meron ka dito mga lights. And then, you have your phone. And then, ganyan lang siya. Andyan yung bed. Tapos, andyan na yung TV kagad. Tapos, may mga decorations lang dyan. And then, your lalagyanan. So, for extra gamit. So, meron dito yung remote mo, TV remote, tsaka ito yung extra saksakan. Extra lalagyanan. Which is your vault. So, yun lang siya. And what's cool about this hotel, kaya ako gusto is itong iPod. So, you can control anything from this iPod, yung LED. Ito yung ilaw sa buong room. Pwede mo i-control. Yung blinds, pwede mong itaas. Kinilik ko lang yon. Tapos, look at that. Aakyat na siya ng kusa. Sobrang social. Parang isang click mo lang, aakyat na siya. Tapos, yung katapat nito is yung Kaseya Center, which is in yung stadium kung saan yung home court ng Miami Heat. And then you have your TV. Welcome, Carlos, Jason, Rico. Yun lang. Tapos, andito lahat ng controls. Hey folks, just a quick recap. This is Citizen M Miami World Center. I booked this through Agoda for around 28,000 pesos.
And then in dollars, it's $480 plus.